ikwento ko muna itong sinabi ni President Bongbong. Yes. First things first. Kasi kaya ko yan, kaya gusto kong unahin mo yan. Dahil gusto kong makita yung reaction ng mga, ng mga cut-paste team Okay. Ang mga netizens natin. Kanina pong umaga, naglabas siya ng pahayag na mukhang posible na masampahan ng kaso sina Zaldico at si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero natabunan na po yan pagdating ng hapon. Dahil ngayon pong hapon, ang inilabas na pong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ay meron ng i-issuehan na arrest warrant na 18 tao. Diyan po sa 18 na yan, kasama si dating Congressman Zaldico na alam natin na nanghuna doon sa paglalatag ng 2025 national budget. Ito po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Pero alam nyo, pagkatapos niyan, kinrap ko yung sinasabi niya na eto yung listahan, makikita ninyo sa phone nyo. Nakita mo? Pag-crop ko, hindi ko makita. Blurred. Pero pwede humingi ng copy o confidential? Sinabi ng Malacanang na hindi sila magre-release ng copy dahil ayaw nilang i-heads up kung sino-sino yung mga... Sa bagay. Hindi yan galing sa Malacanang. Paglilinaw, yung pinapakita, hindi po yan galing sa Malacanang. Dahil ang sinabi ng Malacanang, hindi sila magre-release ng copy dahil ayaw nilang ma-heads up yung mga tao na in-issuehan ng arrest warrant. Ito pong listahan na pinapakita. Kaya nga hindi naman yan yun. Why are we showing it? Kasi yung galing kasi yan sa Sandigan Bayan, yung finailan nung nakaraan. Pero kasi, parang hindi tugma yung numero, 15 lang yata yan. Okay. 18 yung sinasabi ng Pangulo. So, ignore yung nakita niya pero kanina. Yan kasi, yan yung nirekomenda na sampahan din ng kaso. So, kapag yun yung pinagbatayan natin na listahan, kabilang doon yung mga dating official mga taga DPWH at saka taga SunWest na contractor. So yun, kung ibabatay natin dun sa listahan na yun. Which is hindi nga galing sa Malacanang. Hindi yan galing sa Malacanang. Sige, hindi naman sa nagmamadali ako pero gusto lang natin na ma-stress ito para naman magabayan yung mga cut and paste team natin kung paano sila mag-react. So in short, habol na si Romualdez, saka si Zaldi, at yung nasa kumpanyang SunWest, yes, at yung mga engineers at contractors. Tapos iba pa yung mga Alice Go at saka yung mga nawawalang cohorts. Iba pa pang yun. issue yun. Yun po. Ang estado natin ngayon. I'm sure hindi pa rin naman sila matutuwa dyan. Because tulad natin, gusto natin lahat naman talaga. Yes! Oo, syempre. Tulad nila, kami rin po ay naghihintay na lahat po ng dapat managot ay dapat na dalhin sa korte. Pero we have to start somewhere. Tama naman. Kaya lang natin ito ibinabalita dahil balita siya, pero at the same time po, ilang linggo na po tayo, buwan na actually, tayo nagsasabi na kailan may makukulong, kailan may makakasuhan, kailan mabibigyan ng warrant. Ito na, meron na. So, kailangan namin ibalita sa inyo yan, ha, mga kapatid. And syempre, welcome itong development na ito sa Ombudsman. Kasi isa sila doon sa mga nagpupursige. Kaya po yung tanggapan ng Ombudsman sinasabi na okay, welcome para sa kanila itong mga warrants of arrest na inisyu doon sa 18 individuals. Kasama na nga po dyan si Zaldico na naakusahan po ng corruption sa Sandigan Bayan. Yun yung pinapakita natin na listahan kanina. Yung sa Sandigan Bayan na po yan. At sinabi naman ay ang mga law enforcement agencies naman po, na of course sila yung responsible sa pag-aresto nito, ipapatupad daw itong mga warrants na ito nang walang delay. Yan, walang pagkaantala. So inaasahan po natin yan na mabilisan na pag-aresto dito sa mga taong ito. Kasi may basis na para ikansela yung
pasaporte Oo. ni Zaldi. Zaldi ko. Kaya nga sana makausap natin si Secretary John Vic Remulla kasi may sinasabi siya kanina na mga huling lugar na nakitaan nila kay Zaldi ko. Oo, tapos parang meron pa siya sinasabi na ibang nationality na hawak niya na pasaporte. Pasaporte na galing sa ibang nasyon. So dual citizen Diba? pala siya So ngayon. anong mangyayari kung magkaganon? Kung may hawak pala siya na ibang pasaporte. At saka kasi meron din daw tayo na hinahanapan na meron tayong mga places na wala tayong extradition treaty. Oo. So ayaw natin na mapunta siya doon sa mga bansang yon. Kasi Hindi. paano natin siya mababawi? Hindi tayo makahingi ng favor sa kanila na magpatulong kasi Oo. walang extradition treaty. So, ibig sabihin sa ngayon, kung totoo nga na may iba siyang pasaporte, so may iba siyang nationality, pwede pa siyang lumipad-lipad. Alam mo, hindi Ganun ko nga ba yun? alam eh. Kasi ang isa pang question dyan, kailan niya ba nakuha yung passport na yon? 'Di ba? Parang may ganun pa silang considerations eh. Kaya mas maganda kung manggaling either sa DOJ or sa DILG yung paliwanag para mas klaro para sa atin what will happen pagdating doon sa legal na aspeto. Paano yung magiging due process ng pagpapauwi sa kanya dito? Oo, Hindi pero ba? my God, sana hindi pa rin. Pero kasi usually pag may dalawa kang passport, pwede mong gamitin kahit saan dun eh. Oo nga eh. Ay, naku. Okay. So, para po tayo ay hindi magsayang ng oras, dahil sabi nga namin, punong-puno tayo at meron kaming gusto i-grill maya-maya sa mga guests namin. Kami po ay magpi-playback na po ng ilan sa mga highlight ng mga soundbites, Mase at Siki, mula sa mga interviews po ngayong gabi. Go ahead and play them back. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. I cannot predict. It's very hard to predict that. But we will go with the evidence. Okay, parang yun naman yung laging sinasabi ng ombudsman True. at saka ng Malacanang. Paulit-ulit na rin nilang sinasabi na ayaw nila ng weak cases. Pero may panawagan si Transportation Secretary sina Vince Dizon at saka si dating Secretary Singson kay Zaldico. Hindi ba? Pwede bang parinig muna natin yung panawagan na yan kay Zaldico? Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na sa siya. kanya. Umuwi na siya. Ayun pala yung panawagan. Umuwi ka na. Ang panawagan natin for months. Lahat tayo, umuwi ka na. Oo. Mag-explain ka dito. Under oath. Kung talagang Oo. seryoso ka.